muli, Panginoon, na kami ay makapag-aral ng salita mo, O Diyos. Kami ay lumago sa katotohanan kay Kristo. At higit sa lahat, kami, Panginoon, ay maunawaan namin ng lubos ang katotohanan, O Diyos. Kaya salamat po, Lord God. Kami ay nagpupuri muli na kami magkasama-sama ngayon upang mag-aral. Dahil ang paglago, Panginoon, ay masusumpungan lang namin, O Diyos, sa pagtuturo at pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Kaya salamat po, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa gabing ito, God, at sa lahat po na makikinig. Ang aming pong laging dalangin, Panginoon, ay magkaroon po, Panginoon, ng kabukasan, O Diyos, ng mga kaisipan doon sa katotohanan na meron kami kay Kristo. Kaya salamat po na marami, pinupuri ka namin at dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So praise God po. Bali tayo ay continuation na po ng ating lesson nung last Sunday po ay last Thursday, hindi po natin natapos. Kaya itutuloy po natin. Kaya recap lang po muna tayo, no? Ang series po, ang title po natin ay Renewing the Mind, Where the Real Battle Is. At ang ating pong objectives yan ay ma-identify natin ang source ng mga kaisipan. Malaman natin alin yung galing sa katotohanan ni Kristo at alin ang naitanim lamang na maling impluensya. So ma-demolish yung mga maling stronghold sa isip at ma-renew ang mind gamit ang tamang doctrine. Ano iba kundi yung doctrine ni Christ. So not every thought in your head is yours. So some were planted. No, hindi lahat ng nasa isip po natin ay galing po sa atin mismo, no? Yung iba po ay ito'y naitanim, no? So papaanong naitanim? Ito po ay na-introduce, no? Na-introduce sa atin, na-influence po tayo, na-influensyahan tayo, at natutunan po natin, no, sa wrong doctrine. So yun po yung mga bagay na pinanggalingan. Kaya sabi nyo sa Corinthians po, no, cast down imaginations and bringing them every thought into captivity to the obedience of Christ. So, kailangan pong i-demolish yung casting down, gibain. Bakit gibain? Kailangan gibain dahil ito po ay naging mga stronghold na, no? Naging kuta na sa ating pong kaisipan dahil sa tagal po ng panahon na po ay ito po ay matagal na, no, na hindi, ibig sabihin na naroon na ng matagal na hindi ito na sasagi, no? So kapag dumarating po yung truth, ay doon lang po na tatamaan minsan yung mga wrong thoughts natin, kaya doon lang po nagkakaroon po ng reaction at pag-alma. So sabi po sa Bible po yon. So okay. So yung thoughts, kaya ang thoughts po kailangan pong examine, kailangan pong natin itong reject, and thoughts can be controlled. So that means you are not your thoughts, you are the one who decide what stays. Ibig sabihin, yung isip natin, hindi tayo yon. Pero tayo yung nagde-decide kung sino yung pananatilihin po natin sa ating pong mga isipan. No? Nasa atin po ang decision kung ano yung mga pananatilihin po natin. Ngayon, dito po tayo nag-end, no? Ito yung ending natin last Thursday. So, itutuloy po natin ngayon sa tanong na, where do wrong thought comes from? So, yun po yung ating pong tatalakayin ngayong gabi pong ito. You know, may mga naitanim sa atin, established na ito ng matagal na panahon, mga stronghold na to, no, na kailangan, as the Bible says, no, cast down, kailangan gibain yun dahil hindi yun ang galing sa Panginoon. So where the wrong thought comes from, saan po ba ang pinanggagalingan niya? Is yung wrong doctrine, teachings that yung misrepresent Christ. No, pwede pala yun na misrepresent yung Christ kahit na sa mga Christian na. Yes, to po.
possible po yun dahil din kila Paul ay ganun din po ang kanilang mga situation. No? Bakit nagkakaroon ng misrepresentation ng So, mali po yung understanding. So, no, yun po, no, yung wrong doctrine teachings that misrepresent Christ, no, ibang karakter ng Christ, ibang nature ng Christ, at ano pa, yung messages that promote fear, guilt, and condemnation. No, kapag may mga turo po na instead na mas makita mo yung lawak ng pag-ibig ng Panginoon, pero sa mga messages, ang nararamdaman mo, fear, guilt, yung condemnation. So that is nami-misrepresent po yung Christ pagka ganon. Kasi nga hindi po spirit of fear ang kaloob po ng Panginoon, but the sound mind. Yun po yung sinasabi ng Bible. Pero kapag naririnig mo, tapos pakiramdam mo, mayroon kang guilt feelings, mayroon kang fear, natatakot ka, instead na excited ka na dumating yung time na yung appearance ng Panginoon, no, maihayag ang Panginoon, nakasama tayo, pero tayo parang natatakot, no, may nagdadalawang isip na baka hindi ako kasama doon. So yung mga ganong teachings ay nagpo-produce po ng fear. So nami-misrepresent po yung Christ. And of course, yung condemnation. So ito yung tumutukoy po sa mga katuroang hindi tama ang representasyon ni Kristo. No, sa ayaw at sa gusto po natin, talagang mayroon pong dumating na ganyang katuruan sa atin. Kaya marami pong na-present, no, lalo na po sa atin dahil ang pinanggalingan po natin ay ang theology from the Western theology. Kaya kung ano yung theology dun sa Western ay naipasa po sa atin ngayon yan. Kaya yun po yung ating pong naging buhay bilang mga mananampalataya. Kaya ito yung mga maling representasyon kay Kristo, no? May mga teachings na misrepresent Him. Kaya ang resulta ay distorted understanding ng Diyos mismo. So, kasama po rito, nadi-distort po yung understanding. Kasama na rito po yung mga mensaheng nagpo-promote po nagpo-promote po ng fear imbis na faith, no? Gaya na sinabi natin kanina, na instead na faith, fear po yung napopromote. Nagbubunga po ng guilt imbis na yung grace ng Lord ang makita. At nagdadala ng condemnation imbis na assurance, no? Yung parang imbis na ma-establish yung assurance, parang laging may condemnation na baka pagdating sa dulo, kapos ako. Yan po ay mga wrong doctrine teachings po na mas na maling representasyon po kay Christ. Kaya kapag si Kristo po ay napakilala ng mali, hindi lang po impormasyon ang naapektuhan, kundi yung perception ng kanyang karakter at nature. No? Dahil ang maling pagpapakilala kay Kristo ay nagre-resulta rin ng maling larawan po ng Diyos. Pag mali ang pagka-represent kay Jesus, kay Christ, of course, pag sinabing mali, no, namamali yung nature ni Christ, namamali din yung karakter, even yung perception. Kaya nagkakaroon po ng maling larawan ng Diyos. So marami po yan. Marami po yan. Kapag naunawaan na po natin ng lubos, itong ating mga pinag-uusapan, kayo mismo po ay na-scrutinize nyo, na-discern nyo na kung ano yung, kung ito ba ay nadi-distort, kung ito ba ay nasa truth. So darating po yan, kaya yun sinasabi po sa Bible na po na maging tatalas po ang ating mga kaisipan pagdating po sa ganyan. So kaya ang problema po ng mga maling katuruan ay hindi lang po intellectual error, kundi yung theological distortion. Isang maling pag-unawa sa kung sino ang Diyos at kung paano siya kumikilos sa kanyang mga anak. Kaya dahil po dito, kinakailangan po natin, ito yung ginagawa natin, re-reintroduce po natin yung tamang katuruan ni Kristo sa mga mananampalataya. No, ang pagbabalik po na sa tunay na gospel ay hindi po simpleng correction ng information, kundi ito po nire-restore po yung tamang pagkilala kay Kristo. Sapagkat kapag ang katuruan po ay mali, ang bunga po ay malinaw, fear,
guilt, and condemnation. No, kapag may teaching po, tapos ito yung na-promote sa inyo, no, yung parang mas natakot kayo, mas nakaramdam kayo ng guilt, nakaramdam kayo ng condemnation. So yan po ay nache-check nyo na ngayon. Okay, ngunit kapag ang katotohanan ni Kristo na ituturo at naunawaan, ang resulta nito ay faith, grace, and freedom. Kasi sabi sa Bible, ang sino man pong ang sino man pong pinalaya ay malaya na. So we are free indeed. Hindi lalaya, hindi papunta sa kalayaan, lubos na po tayong malaya. But some Christians nasa position of struggle, why? Kasi nga na misrepresent po yung Christ. Na parang ang dating kailangan nating abutin ang standard ng Diyos para maging pasado tayo. Opo, pero hindi ganoon po ang gospel. No, hindi po hiningi yung hindi po inabot, no, hindi natin inabot ang Panginoon. Siya po ang umabot po sa atin at siya ang gumawa para tayo po ay magkaroon po ng reconciliation sa ating pong God. Ephesians chapter 4 verse 14, ito yung mga taong yung tossed and fro by every wind of doctrine. Ano yung tossed and fro? Bakit po, no? Sabi ganoon, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa. So, bata pa, no? So, bahagi po ng ating buhay bilang mga mananampalataya ay dumaan po tayo doon sa pagiging bata, no? Start po, no, yung for spiritual growth natin ay una, tayo po ay dead, no? Spiritually dead. Wala tayong relasyon. So, ibig sabihin hindi natin kilala ang Diyos. Pero nung naipanganak tayo muli, no, doon po dumating yung pagiging bata po natin dahil naipanganak tayo. So, upang tayo huwag na maging mga bata na pahapay-hapay doon at dinadala sa magkabilang lahat. So, ano ibig sabihin po no? Kasi for spiritual growth, no, spiritual dead, tapos naging babes in Christ, no, tayong mga naging sanggol, naging carnal, and then yung spiritual, no. Kapag nandoon na tayo sa stage po ng spiritual, na spirit man, ibig sabihin po ay hindi na mangyayari ito sa atin, nagaya na sa bata. Ang sabi ganoon, napahapay-hapay dito at doon at dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral. Kaya yung hangin pong tinutukoy po dito na nagtatangay is yung teaching. Sabi yung magkabila ng lahat na hangin ng aral. So, ano yung hangin? Siya yung nagtatangay. So, ano yung hangin na tinutukoy po doon? Teaching. Sa pamamagitan ng mga daya. So, may mga teaching na daya sa mga tao. At katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. So sometimes, even yung mga nagtuturo, hindi nila ma-notice po yun na nasa ganyang situation sila. Why? Kasi sila mismo po ay napapahapay. Ibig sabihin, nadadala pa rin sila gaya po ng kaya yun din ang naituturo po nila. Kumbaga parang meron silang teaching na narinig, mukhang magandang pakinggan, so ina-apply nila. Then another side, meron na namang another teaching, mukhang nakakamangha itong gawin, hindi, andun na naman sila, parang ganon. So, ibig sabihin po, walang stability, no? Ito ay pahapay-hapay. Pag sinabing pahapay-hapay, madali pong matangay. At ito po ay hindi plano ng Diyos na manatili tayong parang mga bata sa pananampalataya. Again, kanina, sabi ko, bahagi po ng ating spiritual maturity and growth, yung dumaan tayo sa pagiging bata. But, hindi po plano ng Diyos na manatili tayong parang mga bata. Dahil ngayon po, no, kahit na may mga lingkod po ng Panginoon, ang kanilang state po ay nasa position po ng bata. But hindi po yun ang plano ng Panginoon, no, na madali tayong matangay, madaling maimpluwensyahan at madaling madistract ng anumang hangin ng aral. So teaching, yung pahapay-hapay po dito ay larawan po ng isang kaisipan na hindi grounded, hindi rooted sa katotohanan ni Kristo. So ano yung pwede mag-establish sa atin? Teaching of Christ. Kasi nga may mga teaching na hindi misrepresentation ng Christ. So ano yung mag-i-establish sa atin? Ano yung magbibigay ng rooted sa atin? Walang iba kundi yung teaching po ng Panginoon.
ng Panginoong Kristo. Tayo po ay pinanganak kay Kristo, wala hong ibang paraan ng ating paglago kundi kay Kristo din, no? Teaching, aral, doctrine of Christ. So yun po, yung pagka sinabi pong doctrine is all about teaching. Ito yung aral patungkol po kay Kristo. At ano yung tungkol sa aral? Ito yung accurate, precise, ito yung complete, ito yung exact nature, character ng Panginoon. Kapag mali po ang karakter na ibinibigay na patungkol sa Diyos, yan po ay hangin ng aral. Kaya sinabi rin po sa talata at po, may mga daya ng mga tao, mga katuroang may anyo ng katotohanan, ngunit sa loob mayroon pong deception, hindi hindi nagiging aware. Ito po ay mga maling turuan na nakabase po sa kamalian. Kaya kahit mukhang tama sa panlabas, ang pundasyon po nito ay hindi totoo. Kaya malinaw po ang punto, ang problema po ay hindi yung kakulangan ng impormasyon, kundi alin? Kakulangan po ng spiritual maturity at grounding in Christ. So katuruan lamang po ni Kristo ang pwedeng magpatibay po, no, sa atin. Ngunit kapag ang isang mananampalataya ay lumalago na sa tunay na katuruan ni Kristo, nagkakaroon ng stability ang isip at ang puso. Hindi na siya madaling nadadala ng anumang bagong idea. No? Hindi na basta ba naaakit kahit anong magandang pakinggan dahil ang kanya pong discernment ay naka-angkla na doon sa truth. Sino ang truth? Walang iba kundi si Kristo. Kaya sa ganitong maturity po ay nagiging resulta yung pagiging parang hindi na madaling madaya. No? Dahil bakit? May mga daya eh. No, dahil ang paniniwala ay hindi na nakabatay sa emosyon o ganda ng presentation, kundi saan? Sa matibay po na katotohanan ni Kristo. So, yun. Kaya kapag ganun po, ano nagiging result? Ang nagiging result po ay confusion, instability, and mental struggle. Ito po yung nagiging bunga na yun, nagkakaroon po ng kalituhan sa pag-iisip, no? Kawalan po ng katiyakan at tuloy pong mental struggle. Kapag ang kaisipan po ay hindi nakaugat sa katotohanan, ay nagiging magulo po yung internal direction po ng isang tao. Parang walang solid po siyang reference point na kung ano yung tama o mali. Kumbaga parang, sige, dyan ako dahil mukhang maganda yan. Tapos mayroong namang another mas magandang presentation. So kahit na ito ay hindi grounded doon sa truth, no, kung sino yung tunay na Christ, madaling nakakagat. So that's the result po ng isang tao na kapag siya po ay hindi nakaugat, no, po, doon sa katotohanan. So yan po ang kinalalabasan, no? Nagkakaroon po ng pagkawatak-watak ng pag-iisip. Kaya pahapay-hapay, madaling matangay na anumang bagong idea kahit hindi po ito founded doon sa Panginoong Kristo. Kaya yung old thinking pattern po, yung old thinking pattern po natin, ano po nangyayari? Ito yung pangalawang bagay. Pangalawang bagay ng pinanggagalingan po ng maling kaisipan is yung old thinking pattern. So what you believe before Christ, ito yung mga cultural, religious, and religious conditioning. So kanina, no, ang isang bagay na nagiging dahilan po ng maling kaisipan is yung wrong teaching. Yan, sabi nga doon sa verse na binasa natin, para mga bata na nagiging pahapay-hapay. Yung bata po doon nga yung state ng spiritual level. Madaling matangay ng aral, no? Yung wind of doctrine. So madali siyang matangay. Kaya yun po ang nagiging result, no? Na nakukonfuse, walang instability. Hindi siya stable yung kanya pong paniniwala. Pangalawang bagay po yung old thinking pattern. So what you believe before Christ, yung cultural and religious conditioning. Yung old thinking pattern ng mga dating kaisipan na matagal ng panahon. Paano nga ito pumasok, no? Gaya na pinag-usapan po natin sa first part, na-introduce ito, na-influence at natutunan.
O saan nanggagaling? Saan nanggagaling yan? Sa kultura, religious, mga kinamulatan, nakasanayan, at ang dami ding gumagawa ng kagaya. Ibig sabihin, yung para bang sila nga ginagawa rin nila yun. Sila nga ganun din eh. Sila nga ito rin yung paniniwala nila eh. So, yun po yung minsan ang nagiging basis. Kaya kapag na-introduce yung tama, lumalabas yung katotohanan, ay yung katotohanan po ang parang nagiging mali. No? Bakit? Kasi parang ganun po nangyayari. No? Kapag yung stronghold na paniniwala at dumarating po yung katotohanan, minsan yung katotohanan ang pakiramdam ay yung mali. So ganun po minsan ang nangyayari, no? Dahil bakit? Kasi nga ito po ay stronghold na, kuta na po 'yan yung mind. Kaya 'yun, kaya kapag na-introduce na yung tama po ang nagmumukhang mali. Bakit? Kasi meron na sila nagiging pattern na ginawa na pinaniniwalaan din ng iba. Kaya dapat laging validate. Tayo po dapat laging validated po ng word po. Na kahit na nung gandang dumating, no, kung ito po ay hindi validated ng word, ibig sabihin ang scripture ang siyang magpapatunay, eh yan po ay isang bagay na kung saan kailangang hindi natin pinananatili sa isip po natin. Why? No, yung old thinking pattern, no, what you believe before Christ, yung cultural and religious conditioning, no. Minsan, no, ito yung nakasanayan na, kinalakihan na, kinamulatan na. But some Christians, no, may mga ganyan pang bit-bit, no, dahil kinalakihan na nila. So parang nagiging practice na nila. Kaya kapag nasasagasaan po ng truth po 'yon, medyo umaalma po 'yon. Okay, kaya sabi sa Romans po, no, Roma 12, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. No? Again, yung sanlibutan po dito, hindi po ito yung mga makamundong, hindi ito yung mga makamundong bagay. Po, na minsan yun yung naituro sa atin na ikaw makasanlibutan ka. Pag sinabi pong makasanlibutan dito, yung system of belief, no, yung pattern ng paniniwala. Kasi ang kausap po dito ni Paul ay mga Jews din na nasanay po doon sa old system, old thinking pattern, no? By ritual, doon sila na sa ritual sila nasanay na do your best para i-accept ka ng Diyos. So ganoon, kailangan pag biniles ka ng Lord, magtanim ka muna. Dahil kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. So parang ganoon ang system sa old system. Kaya yung sanlibutan po dito, hindi ito yung patungkol sa mga makamundo po. Hindi po yun. But hindi ko naman sinasabi na pwede nating gayahin yung makamundo, no? But patungkol lang po dito sa scripture na to, no? Pag sinabing sanlibutan, ito po yung old thinking pattern. No, kaya sabing ganoon, kundi mag-iba na kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, wala hong ibang kaaya-aya sa Diyos at lubos na kalooban niya, kundi yung teaching about doctrine of Christ. So, kailangan magkaroon po tayo ng kaunawaan, no? Kasi sabi sa Bible din, sa verse na po, na ang will ng Panginoon, ang lahat tayo ma-save. And after ng salvation, tayo po ay dumating po doon sa paglago, doon sa knowledge of truth. Pag sinabing knowledge of truth, sino yung truth? Si Christ. So, teaching of Christ. So, yun po ang kalooban po ng Diyos. No, yun po. Kaya dito sa Roma, no, kinakausap niya yung mga believer, no, na magkaroon na kayo, dahil meron na kayong new pattern, meron na kayong new identity, you are new creation na. So yung mind nyo na doon sa mga ritual, sa mga tradition, sa mga by effort nyo, hindi na yun dapat ang mind nyo, kailangan mapalitan. So ganun po ang pinag-uusapan po nila dito. Kaya sabi magbago na ng ugat ng magbago na, kung saan yung ugat ng pagbabago ay sa renewing of mind, yung changing of mind, o yung tinatawag pong metanoia, no? Ibig sabihin, pinapalitan mo yung luma at nagkakaroon ka ng bagong ina-apply mo yung bago sa buhay mo. Kaya sabi nga no,
Sabi po, huwag kayong magsiayon. Hindi siya suggestion ni Paul, no? Hindi siya nagsasuggest sa mga believer, kundi ito po ay inuutos niya, no? Ang kaaya-aya walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Salita ng Diyos, at para mabago ang isipan natin ay salita din po ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano natin aralin ng salita ng Diyos? Aralin po natin ang katuruan ni Kristo. Bakit? Kasi sabi ni Christ na po, siya yung kung paano niyo ako nakita, nakita niyo na rin ang gano'n din ang Ama, dahil siya at ang Ama ay iisa. Bakit? Again, no? Si Jesus po ang siyang full revelation ng Diyos. Hindi siya representative, kundi in-reveal niya yung nature, yung character nung dumating po siya dito, kung ano ang character ng tunay pong Diyos. Kaya yun po yun. At tingnan po natin, sabi gano'n, man-notice po natin, your spirit is already new. No? Kasi ang kausap ni Paul doon is mga believer na mga born again na po yun. Bakit kailangan renew mind? No? Bago na yung spirit nila, but their mind, no? Our mind must be renewed. Kasi hindi na born again ang isip natin, no? Gaya ng sinasabi natin lagi. No? Ang na-born again po sa atin ay yung spirit. Pero yung mind, hindi po siya hindi po yan ang na-born again. Kaya kailangan siyang ma-renew. Kaya yung mga maling iniisip ay pwedeng dumating bilang suggestion, bilang memories, fears, minsan yung assumption, yung parang pakiramdam ko, ganito O even learn, no, yung pattern. But hindi ibig sabihin nito na yung mga bagay na nasa isip natin, tayo kaagad yon. Dahil yung totoon tayo, yung new spirit. Po. Pero yung mga mali, minsan sa mind natin, hindi yun yung tayo. Kaya kailangan ma-renew po yun Kaya yung unang hakbang ay ma-discern mo ang kakayahang makilala kung alin yung dapat paniwalaan at alin ang dapat na i-reject. Kaya sa ganitong paraan, natututo kang hindi agad mag-react, kundi nag-o-observe ka muna, pinag-aaralan mo kung tama ba tong post na to, tama ba tong narinig kong message na to, tama ba tong isinare sa akin. So hindi ka kagad nag-react. Ino-observe mo, no? Ibig sabihin, ini-investigate mo, ni-screen mo. Hindi ka kaagad na nag-a-agree din, kundi ini-evaluate mo muna. At higit sa lahat, hindi ka basta-basta nagde-define ng bawat lumilipa. Hindi ka nade-define ng bawat kung ano yung mga nasa isip mo. So ito yung bagay na po, una yung naituro po sa atin, pangalawa yung mga cultural, mga religious condition po natin. So ngayon, papaano natin tayo ma-renew yung ating mind, no? How? Ang key po dito is kailangan po nating ma-learn po, no? Ma-learn po natin na tayo po ay separate yung self natin from wrong thoughts. No, matutunan po natin na ihiwalay natin yung sarili natin doon sa mga wrong thoughts po na yon. So, may mga maling iniisip na pwedeng dumating nga bilang mga suggestion. Ngayon, papaano natin ihiwalay, no? Papaano natin i-separate yung sarili po natin from wrong thoughts? So, how? First thing is, ano yung dapat nating maging gawin? Una, hanapin po natin, we need to identify yung source. Pag sinabi pong identify yung source, no, ay yung tanungin mo yung naririnig mo, yung pinanonood mo, yung pinakikinggan mo, o yung nakikita mo. Ito bang kaisipan ay naka-align ba with Christ? Does it agree with the finished work? No? So yung mga tanong po na yan, no? Hindi kailangan nating ma-check, no po. So start asking, saan ba nanggagaling ang thought na yon? Hindi lahat kasi na pumapasok sa isip ay galing sa katotohanan. May mga thoughts na galing po sa nakaraan, sa takot, sa ating kinamulatan, paligid, o mga lumang patterns o mga naituro sa pag-iisip po natin. Kaya mahalaga po ma-recognize muna natin kung ano yung pinanggagalingan bago natin i-receive o kaya bago tayo mag-react doon.
So kailangan ano yung we need to identify kung anong source po niyan. Kaya sabi nga nun, i-ask natin, no? Ito ba'y naka-align, no? Does this thought na ini-share na pinapasa sa akin, ito po'y align with Christ, no? So dito natin sinusukat yung kaisipan hindi base sa emosyon, hindi yung porke masarap ang pakiramdam, maganda sa pandinig, no po, kundi base doon sa truth. Lagi pong truth, no? Of course, ano ang pang-identify natin doon sa mga lie? Walang iba kundi yung truth. Kailangan nating ma-familiarize doon sa truth. No, papaano natin ma-identify na ang isang pera ay peke, no? Kailangan alam mo ang itsura, alam mong kilatisin ang tunay na pera. So para masabi natin na itong pera na 'to ay fake. Dahil alam nating kapain, alam natin tignan, no? May mga alam natin siyang aralin. So gano'n. Kaya dito po sinusukat po yung hindi lang by emotion, kundi based on truth. Kapag ang isang truth po ay hindi tugma sa kung sino si Kristo, again, yung character niya, yung nature niya, at hindi tugma doon sa ginawa niya, hindi kailangan hindi po natin kailangan tanggapin bilang katotohanan. Po, yung mga bagay po na yun. Kaya yung alignment test po na ito ay naghihiwalay sa truth versus assumption. No, ito ba'y totoo o baka haka-haka lang? No, ito ba'y identity natin o ito ba'y accusation, inaakusahan tayo? No, ito ba'y conviction and ito ba ay condemnation? So sa pagko-correct po, no, wala pong condemnation, kundi hindi po natin kino-condemn ang isang nandun sa wrong belief by condemning, no? Kundi ano po, kino-convict natin siya doon sa truth, like what the Holy Spirit works, no po. Ang trabaho po ng Holy Spirit is to remind us kung ano at sino tayo kay Christ. So hindi niya tayo kino-condemn. So kapag hindi align, hindi po dapat siya ini-internalize. No, hindi siya ibig sabihin hindi mo siya ina-identify, kumbaga ini-internalize, na-identify mo lang siya bilang parang kung ano yung truth, no, doon. Kaya sabi po doon sa Philippians 4:8, no? Sabi ganoon, sa katapus-tapusan mga kapatid, no, anumang bagay na katotohanan. Pag sinabing katotohanan, no, ito po ay pumapatungkol. Sino po ang katotohanan? Si Kristo. Siya po ang nag-iisang truth. Pag sinabi pong whatever is true, no, is ultimate measured in the person of Christ Himself. Kasi siya lang yung totoo eh. Jesus declared that I am the truth. No, ibig sabihin ang true ay hindi lang factual, no, correctness o ito hindi opinion na mukhang tama. Hindi mukhang tama ang truth, no? Hindi yun, no? Kundi talagang ito po ay totoo. Sa konteksto po ng finished work, ang truth ay kung ano yung totoo tungkol sa Diyos as revealed in Christ. So, gano'n, no? Para makilala mo ang Diyos, in-reveal na po ito ni Jesus, ni Christ. So, that's our basis, no? Ano ba yung truth? Kung ano yung totoo tungkol sa tao in light of redemption. No? Tayo po ay tinubos na. No, ibig sabihin po, dapat alam na natin na may assurance tayo, ang ating salvation ay established, at hindi na tayo, sabi ganoon, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi po pwedeng paghiwalayin ng tao, no? Ang tinutukoy po diyan is yung isang taong sumampalataya sa Panginoon. So, yun po yung katotohanan. Kaya kung ano yung consistent sa accomplished reality of salvation. So, ibig sabihin, ang isip po na naka-anchor sa truth ay hindi po guided po ng fear. Paulit-ulit natin sinasabi, hindi po guided po ng guilt or accusation, kundi Christ-revealed reality. Kapag sa message parang inaakusahan ka, no? Nagkakaroon po ng accusation, sa message ay nagkakaroon ka ng guilt, ng fear, so yan po ay hindi galing dun sa finished work ng Panginoon. So madalit sabi po, yan po ay hiwalay sa katotohanan. Kaya ano pa sabi ganoon, yung mga bagay na kagalang-galang.
no, mga kagalang-galang, ano pa, yung just o yung matuwid at anumang bagay ang pure o yung malinis. So itong mga bagay po ito, no, yung noble or honorable, yung pure, yung just, yung kagalang-galang, matuwid, malinis, no po, ito po ay character of Christ. Kaya ang tatlong ito po ay nagsama-sama bilang isang idea, no, ng moral and spiritual quality that reflects Christ's nature. No, tumutukoy po no yung kagalang-galang, dignified na sa karakter ng Panginoon. Ito po yung posture ni Kristo na hindi po driven by pride or corruption. Kaya sa kagalang-galang and pure, walang mixture, walang halo. Pag sinabing pure, ito po ay malinis, walang halong kahit konti. So sino yung pure? Si Kristo ay walang impurity intent, wala siyang wrong motive or wrong action. So yan po, no, yung malinis. Matuwid ay ito yung si Kristo, kabuuan niya, siya ang righteousness. Kaya lahat ng kanyang ginawa ay aligned sa katuwiran po ng Diyos. Kaya yan po yung sinasabi, no, and kaibig-ibig at anumang mabuting ulat, no, yung good report. Pag sinabing good report, ito po ay from the finished work ng Panginoon, mabuting ulat. No, ito yung bagay na tinapos na gawa ng Panginoon. So dito po inilalagay ni Paul, no, ang mga taga-Pilipos na ganito po nila isipin. At ang sabi nun, kung may anumang kagalingan at anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang sabi ganoon, isipin ninyo ang mga bagay na ito or think on these things. So ito po, no, ang kabuuang nakalista po rito ay hindi po about sa random yung ethics and moral o yung pagiging positive thinking. Ito po, no, yung katotohanan, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting ulat, kagalingan, kapurihan. Lahat po ng ito ay, ito pong lahat na ito is Christ-aligned thought sa buhay po ng Panginoon. Isang isipan na nakakalibrate sa katotohanan, sa karakter at buhay na ipinakita at tinapos ni Kristo sa kanyang ginawa. So ito po lahat ng ito ay pumapatungkol po doon sa Panginoong Kristo. Kaya nire-realign nito yung isip mula sa pagiging yung parang chaos driven, no, tungo sa isang truth centered, naka-align kay Christ. Kaya ito po yung pag-iisip na kung saan ay pinaniniwalaan at sinabubuhay na nagmula sa realidad ni Kristo, hindi sa takot, sa lumang patterns, kundi sa external influence. Kaya yung sinasabing ni Paul na isipin ninyo ang mga bagay na ito or your setting of the mind, tinutukoy niya po dito sa text ay hindi yung simpleng positive thinking lang, no? Kundi magkaroon po na ma-reorient ang isip ng mananampalataya. Ang isip ay sinasanay na hindi basta tumutugon sa kahit anong pumapasok sa isip. So ibig sabihin po noon, ito po yung sala, no, na binabanggit ni Paul. No, ito yung gamitin natin na pangsala. Ito ba ay katotohanan kay Kristo? No? Kahit maganda pakinggan, kahit sikat yung nagpipreach, kahit malaki yung resulta, and tanong natin, ito ba ay katotohanan kay Kristo? Ito ba ay matuwid? Ito ba ay malinis, kagalang-galang sa bagay na ginawa ng Panginoon? So ganun natin siya nire-reorient yung isip po natin. So natututo po tayong mag-filter, mag-focus based doon sa katotohanan na pinayag si Kristo. Kaya napaka-importante po ano yung teaching of Christ, no? Doctrine of Christ. Pag sinabi po noon, magkaroon tayo ng knowledge of Christ, yung epignosis, no, yung accurate, no, yung perfect, exact character and nature ng Panginoon. Yun po yung dapat nating unang malaman. Kasi kapag alam na natin yung nature ng Panginoong Kristo, alam na natin yung nature ng God dahil hindi po sila magkaiba. Si Christ po ay God, no po, siya nagrepresent po ng God, no? Siya nagrebuild na kung ano ang God sa buhay po ni Jesus. Kaya yun po, no, kailangan natin ma-identify muna kung ano ang kanyang source, no? Sa mga teaching, ano ba source nito? Baka ito ay wala sa katotohanan ng kay Kristo, no? Pure ba to?
Ito ba ay righteous? No, ito ba ay good report? O ito ba ay kapuri-puri? So lahat ng yan ay pumapatungkol po sa Panginoon. So yun isang bagay po, no, para ma-separate po natin yung ating sarili doon sa mga wrong thoughts. What's next po? Una, ma-identify yung source. Pangalawang bagay, reject what's false. So una, na-identify na natin yung source. Teka, hindi ito based sa truth. So anong kailangan next gawin? We need to reject what's false. No, huwag nating i-entertain, no? Sabi ganoon, don't entertain it, no? Don't meditate on it. Kapag ka na-identify mo na yung source na ito ay tama, no? Nagkaroon ka na ng pagtalas sa kaunawaan kay Kristo at nakita mong medyo distorted yung Christ na pinipresenta. So you need to reject. Huwag mong entertain. No, huwag natin pong ini-entertain. Ang entertain po ay tumutukoy po sa pagbibigay po ng mental permission. Yung parang pinapaupo mo ang isang kaisipan at binibigyan mo siya ng isang lugar para siya ay lumaki. Kapag ka ini-entertain mo ang isang maling kaisipan, no, pinahahaba mo ang buhay nito sa isip mo. Pinapalakas mo yung influence nito sa emotion mo at unti-unti nitong nakukondisyon na yung perception mo, yung pananaw mo ngayon. Kaya don't entertain it. Kapag nakita mo, medyo false, no? Distorted, mukhang nami-misrepresent si Christ, so you need to reject. Huwag mong entertain. No, don't meditate it, no? Pag sinabing meditate po ay mas malalim po 'yun sa entertain. Ito po pag sinabing meditate, ito ay repeated mental focus, yung parang patuloy, paulit-ulit na iniisip yung isang idea. Kapag kami na-meditate natin ang isang kaisipan, nagiging pattern ito ng thinking. Nagiging emotional reality at eventually nagiging behavioral direction. Kaya don't meditate on it. Huwag mong hayaan maging mental dwelling place, maging lugar yung isip natin na mga kaisipan na hindi align doon sa Christ revealed truth. Sa kanina, casting down imagination. Gibain mo kagad, no? Tanggalin mo kagad. You don't negotiate with wrong thoughts. You reject them. So kailangan nating ang renewed mind ay hindi po nakikipag-negosyasyon sa mga kaisipang taliwas sa katotohanan ni Kristo. Sa halip, agad nitong kinikilala, winawasak anumang imaginations na kumukontra po sa kalaman ng Diyos at hindi pinahihintulutang manatili o mag-influensya sa isip. So you don't negotiate with wrong thoughts, you reject them. Huwag nating i-meditate, huwag nating entertain sa isip natin. Dahil habang ini-entertain po natin, nagkakaroon siya ng space. Yung ini-entertain po natin, marahil maging totoo na sa iyo, kahit ito po ay hindi totoo. So yun po, no? Una, anong sabi pong ganon? I-identify yung source, malaman, no, ito ba ay truth, ito ba ay noble, ito ba ay pure, ito ba ay righteous, ito ba ay good report. So kapag nakita mo, no, mukhang nami-misrepresent yung Christ, you need to reject what's false. And after mo reject, of course, you need to replace with truth. No, yung renewed mind ay hindi lang basta nagre-reject ng maling kaisipan. But ito po ay yung aktibo niyang pinapalitan ng mga ito sa katotohanan ni Kristo. Kapag nakita mo, ito ay connected sa revealed Christ, connected sa identity ko, connected sa nature, true nature ng Christ, ng God, true character ng God. So yung mga faults, nire-replace po natin yung truth. Pinapalitan po natin ang katotohanan ni Kristo. Kapag meron po tayong kaisipan na hindi align sa Diyos, hindi ito pinahihintulotang manatili, kundi sa halip ito ay agad na pinapalitan ng truth. At na nagmumula sa kung sino si Kristo at ano ang kanyang natapos na gawa. Ano ba yung finished work ng Panginoon? Magkaiba po kasi yung before cross and after ng cross. So napakalaki po ng difference po noon. No? Magkaiba ang
Magkaiba ang pagsamba before cross, magkaiba ang pagsamba after ng cross. Magkaiba ang prayer before cross, magkaiba po ang prayer after ng cross. So, magkaiba po ang situation po before cross, no? Magkaiba po after din ng cross. So, yun po ay malaking kaibahan. Kaya kailangan natin makita kung ano ba yung tinapos na gawa ng Panginoon sa cross. Sino na tayo ngayon kay Kristo? Ano na tayo na ngayon kay Kristo? So, tayo po ba ay based pa rin doon sa mga traditions, sa mga rituals na ginawa po sa Old Covenant? But until now, no, may mga pangyayari sa church na ganun pa rin ang kanila pong ang kanilang setup, no, nandoon pa rin sila sa symbols, sa signs, no po, lahat po ng symbols and signs ay walang pinatungkulan po niyan to si Christ. Sabi po ganoon, naging substance na, no? Ang paglago po ay ito po ay anino, lahat ng ito naging realidad, katuparan kay Kristo. Kaya ang paglago po ng kaisipan kay Kristo, no po, ay hindi po doon sa symbol, hindi sa shadow, hindi sa signs. Dahil po, yung anino po natin, yung ating anino, o halimbawa, yung isang puno na merong anino, nakikita mo sa kanyang anino na merong bunga yung anino, hindi po natin pwedeng kainin yung bunga ng anino. Paano natin makakain? Kainin natin yung puno ng pinanggagalingan ng anino. So sa Old Covenant ay shadows po. Sa New Covenant po, naroon na po ang reality. So gaya na sinasabi ko again, presence ni God ay hindi na po nakalagay sa temple, no? Hindi na nakalagay sa Ark of the Covenant. Bit-bit na po natin ang presence po ng God. Kaya sabi po ng talata, hindi tumatahan ang Diyos, ang Spirit sa gusaling gawa po ng tao. Kaya sa mga churches po natin, wala pong Diyos doon. Nasaan ang Diyos? Nandun po sa mga believer. Kaya kapag ang mga believer po ay nagsama-sama, pumunta po ng church, hindi po tayo pumunta doon sa presence. Tayo po ang nagdala ng presence doon sa lugar. Kaya everywhere we are, no, sa nakatapak ang paa po natin, nandoon po, no. So hindi na po tayo, we need to replace with truth. So yun po, ano yung truth? Yung finished work ng Panginoon. Reject what false by casting down imagination. No, yung mga nasa isip po natin and replace with truth. So whatever is true, think on these things, sabi ni Paul, no? Kaya yun yung binabanggit po ni Paul. Ang ibig sabihin na ang victory po ng renewed mind ay hindi lang absence of wrong thoughts, kundi saan? Kundi sa presence po ng established na truth. So again, ulitin ko, ang tagumpay po ng isang nabagong kaisipan ay hindi lang dahil nawala yung maling kaisipan, kundi dahil naroroon na yung presensya at na-establish na yung katotohanan sa isip. Kaya ano pong kailangan natin gawin? Fill your mind with sound doctrine and focus on Christ. Kaya ang renewed mind ay sinasanay na punuin ang sarili ng tamang katotohanan, yung sound doctrine. Again, ano yung sound doctrine? Ito yung precise, accurate. Pag sinabi pong sound doctrine, referring sa teaching of Christ, knowledge of truth. Patungkol po kay Kristo, na nakasentro kay Kristo. At panatilihing si Kristo ang pangunahing focus ng lahat ng pag-iisip, lahat ng interpretation, lahat ng pag-unawa sa ating pambuhay. Kaya yung fill your mind with sound doctrine, tumutukoy po ito sa intentional saturation ng isip, sa tamang pagkaunawa ng katotohanan ng Diyos. Intentional po ang pagbabago po ng isip. Hindi po ito by chance, dahil ang decision nasa atin kung ano yung pananatilihin po natin. Kaya ang focus po is on Christ, ay nakasentro po ito doon sa mind na kung saan si Kristo ang lens ng interpretation ng reality. So lahat ng pangako po sa Old Covenant ay reality na po sa atin. No? Ibig sabihin, ito po yung katotohanan na sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Si Kristo ang source ng identity at understanding. So that's the focus on Christ. Pag sinabing focus on Christ, si Christ ang lens ng interpretation ng reality. Si Kristo ang source ng identity, ng understanding.
si Kristo ang center ng mental attention, hindi yung mga circumstances, hindi yung takot, hindi yung old patterns. Kaya ang isip na nabago ay hindi po ito bakante, ito po ay neutral. Puno ng katotohanan na nananatili at nakapokus kay Kristo bilang sentro ng lahat. So kaya sa pinag-usapan po natin, Christ-centered po tayo. Si Jesus po, si Christ po ang kay Christ natin ibinabalik po ang lahat. Kaya sabi sa Colossians 3:2, set your mind on things above, mga bagay na nasa itaas. Again, ano yung bagay na ito? Pag sinabi po mga bagay na nasa itaas, ito ay tumutukoy ito saan? Saan? Yung location ni Jesus, no? Hindi ito just a place. Hindi ito yung place, no? Pag sinabing above, hindi po ito lugar, kundi sabi doon, si Christ is seated at the right hand of God. So ito po ay position, no? Pag sinabing above, it's not about a place, hindi lugar, no? Pag sinabing taas, hindi po lugar 'yon, kundi position. Yung positional reality ng believer kasama ni Kristo sa spiritual position. Yun po yung above, no? Mga reality ng bagong buhay kay Christ. Ito yung ating identity, righteousness, buhay natin kay Christ. So that's the set your mind on things above. Ibig sabihin, tignan po natin, ilagay natin yung isip natin doon sa mga bagay na spiritual, kung sino na tayo, ano yung position natin ngayon. No, hindi ito yung parang titingala ka sa taas at ano yung iisipin mo, no, hindi po ganon. Kundi ilagay mo yung isip mo doon saan, things above, no, yung position, yung ating identity kay Christ, yung ating pong righteousness, yung ating buhay kay Kristo. At ilagak po natin, no, ang ating isip. So ilagak po natin yung ating isip, no. To set mindset is to think according to a governing reality. Ibig sabihin, ang isip po ay ina-align kung sino ka na kay Kristo, hindi sa lumang pagkatao. Kaya hindi doon sa mga bagay na panlupa, no? Yun yung ilagak ninyo sa Tagalog, ganyan yung pag-iisip. Pag sinabing ilagak, na po ang pag-iisip, ito po ay i-align natin kung sino tayo kay Kristo. Huwag doon sa mga bagay na panlupa, huwag yung mga bagay na nasa lupa. So hindi ito yung parang ini-ignore natin yung physical world, kundi huwag kang mag-isip ayon sa old sinful nature. Huwag mong i-govern ang mindset mo doon sa mga earthly value system, yung mga flesh-centered living, kundi doon sa katotohanan mo kay Kristo. Kaya ito po ay yung contrast, hindi po ito contrast ng heaven versus earth as physical location, kundi ito po ay contrast ng yung new life in Christ versus old life in the flesh. Pag sinabi po niyo, yung sinasabi ni Paul na that you need to set your mind on things above, ilagak ninyo ang inyong isip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Hindi po ito heaven versus earth, but it is about na po doon sa new life in Christ versus doon sa old life in flesh. So ganun po, no, hindi po sa heaven versus earth, kundi yung buhay mo na ngayon kay Kristo at kung ano yung buhay mo noon. So dapat dapat ang pattern mo yun noon, kundi yung muna. Kaya ang maling doktrina ay maling pag-iisip kapag ang turo po ay hindi ayon sa katotohanan, nagiging mali ang pangunawa sa Diyos. Po, kakaroon po ng makita po natin, no, ito yung katotohanan, important truth. Ano yung important truth? No? Yung wrong doctrine po, nagpo-produce po siya ng wrong thinking, wrong emotions, wrong living. No, nagkakaroon ng maling kaisipan, no? Kapag ang turo po ay hindi ayon sa katotohanan, nagiging maling pangunawa sa Diyos at sa kanya pong sarili, nagkakaroon po ng distorted interpretation sa buhay at sa scripture. Nabubuo yung mindset na hindi nakabase sa katotohanan. Po, wrong emotion ng iniisip ng tao ay direktang nakaka-apekto. Yung isip ng tao po ay direct po itong apekto sa ating pong emotion. Kaya ang iniisip ng tao kapag mali, nagkakaroon po ng takot kapag mali ang pagkaunawa sa Diyos. No, imbes na ang relationship natin is siya ay Abba Father, no, siya ay Ama, tayo po ay anak, pero parang pakiramdam natin na parang
parang boss ang dating siya, parang gano'n. So, yun po ay nagkakaroon po tayo ng wrong emotions. Why? Because of wrong teaching. At ano pa yung pagkabahala, no? Yung wrong living natin ay yung maling damdamin ay nagkakaroon po ng maling pamumuhay, no? Kapag maling katuruan po ang naihayag, nagpo-produce po ito ng wrong thinking, wrong emotions, and wrong living, no? Parang ikaw ay Kristiyano na parang laging kulang ka sa harap ng Panginoon na kailangan mong magpakita, magpatunay para lang maging approved ka kay God, but in reality ay you are already approved by God through Christ. Kaya malinaw po na po ang ganitong kaisip, damdamin at pamumuhay ay galing po sa maling kaalaman. Kaya yung tamang doktrina, the but right doctrine produces naman po ng clarity, confidence, and stability. Na nagkakaroon po ito ng linaw, no, kalinawan, no, kapag ang turo po ay katotohanan, nagiging malinaw yung pagkakilala mo sa Diyos. Yung pala yung karakter ng God. Yung pala yung true nature ng God. Nagiging clear, hindi pala ito. Hindi pala siya ganito. So marami kasi tayong mga terms sa Christianity, no, na lagi na-adapt na lang natin, but some, no, sa mga term ng mga language natin na madalas ginagamit ay hindi po rooted sa Bible, no? But tunog po siya na parang malalim lang, pero hindi. Pero kapag nakikita mo na siya, naguguna ng clarity sa'yo. No, nagkakaroon ka ng kumpiyansa, ng confidence, hindi ka na ngayon madaling natitinag ng mga sitwasyon mo, no? Hindi lang kapag may problema, hindi ka na affected hindi ka na ganoon ka-affected dahil alam mo na yung identity mo. May magsalita sa yung hindi maganda, wala nang epekto sa iyo. Bakit? Kasi alam mo identity mo eh. So ganun po, no, at nagkakaroon po ng stability. Pag sa stability ay hindi ka na napapahapay-hapay na. Hindi ka na naman nadadala po ng mga maling katuruan. So yan yung important truth mo. No? Wrong doctrine, nagpo-produce ng wrong thinking, wrong emotions, wrong living. But the right doctrine produces clarity, confidence, and stability. So nawawala yung takot mo, nagiging kumbaga parang mas nai-enjoy mo na ngayong relasyon mo sa Lord. Nagiging yung stability, hindi ka na nadadala ng mga magagandang salita, hindi ka na nadadala ng magandang resulta, kundi laging rooted sa truth. Okay, so let's be very clear, no? Ang kaaway does not need to control you physically. Kapag kaya niyang impluwensyahan yung thinking, he can influence your life. No, hindi trabaho po ng kaaway na kontrolin na tayo physical. Bakit? Ang ini-influence niya po sa atin is yung ating thinking, no, yung ating pong isip. Bakit? Kung affected ang isip po natin, he can influence your life. Dahil kung ano yung nasa isip mo, ayun po yung ipoproduce po ng buhay mo. But we have the advantage, no? You have advantage. Ikaw at ako po, meron tayong advantage. Ano yung advantage po natin? We have the mind of Christ. Naririyan na po ang mind nasa atin na po ang kaisipan ng Panginoong Kristo. Yun po, no? Yun po yung sinasabi po sa Corinthians chapter 2 verse 6, sapagkat sino nakakalam ng pag-iisip ng Panginoon, datapwat nasa atin ang pag-iisip ng Panginoon. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya po ay hindi po galing doon sa empty, kundi saan? O sa kulang na estado, kundi meron pong ibinigay na realidad sa loob po ng isang believer. No? Bahagi po ng born again believer is yung meron tayong mind of Christ. Yung pag-iisip ni Kristo sa pamamagitan ng Holy Spirit, hindi ito tungkol sa likas na talino ng tao, no, kundi sa bagong paraan ng pag-unawa at pagtingin ayon kay Kristo. Kaya ang believer po, mananampalataya, meron pong presence ng katotohanan, hindi siya vulnerable ng kasinungalingan. No, ibig sabihin, meron po siyang kakayahang ma-discern ang truth. Hindi siya madaling matangay. Kundi, hindi siya walang direksyon. Meron po siyang batayan ng pag-iisip na naka-anchor kay Christ. No, yun po ay nasa atin na, yung mind ni Christ, sino si Christ, yung nature ni Christ, at kung paano ba, ito ba ay mapatungkol sa identity natin, yung isang bagay, kapag ito po ay salungat, no, na-determine na po natin ngayon.
Kaya, yun po, in conclusion, no, that's your reality as believer. You are not empty, you are not vulnerable, you are equipped. So yun po. And not every thought is yours. Not every thought is yours. Wrong doctrine plans, wrong thoughts. Wrong thoughts, you must separate yourself from them. So hindi lahat ng maling kaisipan ay galing sa atin. No, ito yung mga maling katuroang naitanim, maling kaisipan, kaya kailangan po nating i-separate ang sarili natin doon. No, gaya ng pinag-aralan natin, i-identify mo yung source, na-identify mo na, i-reject mo yung kailangan mo i-reject kung ito po ay mali, no? Dahil na-reject mo na, palitan mo ng truth. So ganun po siya. And this is the final word, no? Victory in your life begins here. Recognize the lie, reject the lie, replace it with the truth. Because in the end, you don't win the battle of life until you win the battle of your mind. Tayo po ay pinagtagumpay na ng Panginoon. So doon sa isang banda, dapat lumakad tayo bilang tagumpay. Kailangan ma-recognize natin yung lie, ma-reject natin yung lie, ma-replace po natin yung truth. So that's it po mga kapatid. No? Ay, diyan po natatapos ang ating pong topic, the renewing of mind where the real battle is. Bakit? May mga naitanim, may naipasa, may mga naituro, naging stronghold. Kailangan pong gibain. At anong panggiba natin? Katotohanan kay Kristo. Opo, si Kristo lamang kung anong katotohanan sa finished work ni Christ at just to true understanding of kung sino si Christ, nature niya, character niya, ating pong identity. So yan po yung mga bagay na kailangan na maintindihan. So praise God at purihin po ang Panginoon, tayo po yung manalangin. Minsan pa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kami ay nakapag-aral ng iyong salita. Nakita po namin Panginoon ng kaisipan. Maraming may mga na-introduce sa amin. But salamat Panginoon dahil sa ganitong bagay, naiyahayag po yung katotohanan kay Kristo. Hindi bagong turo, Panginoon. Hindi ito bagong aral, O Diyos. Kundi ito po established na before pa, Lord God, na kung saan hindi ngayon lang siguro naririnig dahil nasanay kami Panginoon doon sa kung ano yung nakasanayan, kung ano yung pinapractice din ng iba, pinractice na rin namin. But Lord, ang amin pong laging basis, Panginoon, ay walang iba kundi kung ano yung truth doon sa scripture, walang iba kundi kayo, Panginoon. Outside your character, outside your nature, no, outside our through our identity, Panginoon, yun po ay mga bagay na na-introduce na hindi dapat naming ina-accept. Kaya salamat po, pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So purihin po ang Panginoon. Salamat po at pinagpalang gabi sa ating lahat.